June 29, 1991. Isang tahimik na hapon sa Lake Gibson, malapit sa Niagara Falls, Canada, habang nagkakayak ang dalawang lalaki. Dahil bumaba ang tubig, lumitaw ang ilang bloke ng konkreto na may mga itim na marka. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inapakan ng isa sa kanila ang isang bloke at ito'y nabiyak. Sa loob nito, tumambad ang isang kakilakilabot na tagpo, mga putol na bahagi ng katawan ng tao. Nang suriin ng mga awtoridad, natuklasang may laman ang bawat isa sa 8 bloke. Lahat ay bahagi ng isang bangkay. Matapos ang 2 linggo at sa tulong ng dental records, nakilala ang biktima, si Leslie Mahaffey, isang dalagitang huling nakita sa Burlington 2 linggo bago ang insidente. Bukod sa pagpatay, siya rin ay hinalay ng suspek. Lubhang ikinabigla ng publiko ang krimeng ito, isang marahas at kalunos-lunos na insidente sa isang bansang bihirang makaranas ng ganitong uri ng karahasan. Pinangunahan ni Vince Bevin ng Niagara Regional Police ang investigasyon. Kinailangan nilang balikan ang mga kaganapan bago ang pagkawala ni Leslie mula sa Burlington upang matukoy kung sino ang mga huling nakasama niya at kung paano siya nauwi sa pagiging biktima. Ngunit walang nakasaksi at walang malinaw na palatandaan kung sino ang may gawa. Sinimulan ng forensic scientist na si Mike Kershaw ang masusing pagsusuri sa mga bloke ng konkreto. Sa halos 700 pounds na konkreto, inubos niya ang mahigit 100 at 20 oras sa pag-aanalisa sa ilalim ng matitingkad na ilaw, umaasang makakahanap ng anumang ebidensya, maaaring alahas ni Leslie o mga bahagi ng kagamitan tulad ng lagari. Sa halip, isang hibla ng buhok ang tumambad. Isang hiblang tila hindi kabilang sa konkreto at hindi rin pag-aari ni Leslie. Lumabas sa pagsusuring ang ginamit na konkreto ay karaniwang ready-mixed brand, pangkaraniwan sa merkado at halos imposibleng matunton ang pinanggalingan nito. Ang itim na pintura na natagpuan sa mga bloke ay spray paint. Sa mga pisikal na ebidensyang nakuha, natukoy ang ilang hibla ng buhok na tumugma kay Leslie Mahaffey, ngunit may ilan ding light color na hindi matukoy kung kanino galing. Wala si forensic scientist Mike Kershaw ng sapat na paghahambingan, kaya nanatiling kulang ang direksyong tinutumbok ng mga forensic evidence. Lalong naging apurahan ang investigasyon nang mawala ang isa na namang dalagita, si Kristen French. Huling nakita noong April 16, habang naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan, nadaanan niya ang isang simbahan, ngunit hindi na siya nakarating sa kanilang tahanan. Makalipas ang 2 linggo, natagpuan ang kanyang bangkay ng isang mangangalakal ng basura. Kagaya ni Leslie, si Kristen ay hinalay at pinaslang sa halos magkaparehong paraan. Sa puntong ito, malinaw na sa mga investigador, lalo na kay Vince Bevin, na isa itong serye ng mga pagpatay. At ang kriminal ay nagiging mas mapangahas habang lumilipas ang panahon. Si Kristen ay dinukot bandang 3:00 ng hapon sa isang paradahan malapit sa isang abalang kalsada. Isa itong mapanganib na lugar para gumawa ng krimen. Madaming tao, mataas ang posibilidad na may makakita, at may maraming maaaring humadlang sa plano ng salarin. Para sa mga investigador, hindi ito gawa ng desperado, kundi ng isang taong handang sumugal, na tila may kumpiyansa sa sarili. Ang unang tunay na lead sa kaso ay lumitaw mula sa Scarborough, humigit kumulang 75 miles ang layo. Sa loob ng 2 taon, nabigo ang mga awtoridad doon na matukoy ang serial rapist na nagdulot ng takot at pangamba sa buong lugar. Noong 1990, dahil sa isang tip, kinontak nila si Paul Bernardo, isang accountant na kahawig ng inilarawang suspek ng ilang biktima. Ngunit sa unang tingin, si Bernardo ay tila imposibleng sangkot. Malinis manamit, maayos ang anyo, at walang kakaibang pisikal na katangian na magsasabing isa siyang kriminal. Bilang bahagi ng standard na proseso, kinuhaan siya ng blood at saliva samples para sa DNA testing. Isa siya sa humigit kumulang 1,500 na pinaghihinalaan. Ngunit sa panahong iyon, baguhan pa ang teknolohiyang ito at matagal ang proseso. Umabot ng 2 taon bago natapos ng forensic lab sa Canada ang pagsusuri sa kanyang DNA. Habang hinihintay ang resulta,
lumipat si Bernardo mula Scarborough patungong Niagara noong 1991. Sa parehong taon, biglang natigil ang serye ng mga panghahalay sa Scarborough at nagsimula naman ang sunod-sunod na pagpatay sa Niagara. Nang lumabas ang resulta ng DNA noong February 1993, napatunayang si Paul Bernardo ang serial rapist ng Scarborough. Agad na ipinaalam ng mga awtoridad sa Scarborough ang impormasyon sa pulisya ng Niagara. Bagamat posibleng na itugma ang mga kaso ng mas maaga, ang koneksyon ay formal lamang na nakumpirma matapos lumabas ang resulta ng DNA test. Inaresto si Bernardo para sa mga kaso ng panghahalay sa Scarborough at sa mga pagpatay sa Niagara. Mariin niyang itinanggi ang mga akusasyon ng pagpatay. At sa puntong iyon, wala pang matibay na ebidensya ang mga pulis na direktang mag-uugnay sa kanya sa mga krimen. Ngunit determinado si Vince Bevin na makakuha ng hatol. Kailangan nila ng konkretong ebidensya. Isinagawa ang pagsisiyasat sa bahay ni Bernardo sa bisa ng search warrant. Sa loob ng 10 linggo, masinsinang sinuri ng mga investigador ang bawat bahagi ng bahay gamit ang stereo microscope habang nakaluhod sa sahig. Maingat na hinahanap ang kahit maliit na hibla ng buhok, patak ng dugo, fingerprint, o anumang pisikal na ebidensya na magpapatunay na naroon ang mga biktima. Sa huli, natuklasan nila ang mga hibla ng buhok na kinilalang kay Kristen French at natagpuan din ang mga bakas ng DNA ni Leslie Mahaffey. Batay sa resulta ng autopsy, parehong binigyan ng droga ang mga biktima bago sila pinaslang. Sa loob ng isang drawer, natuklasan ng mga investigador ang isang uri ng tranquilizer na nakuha ni Carla Homolka, ang asawa ni Bernardo, mula sa veterinary clinic kung saan siya nagtatrabaho. Sa isang videotape na ginawa ni Bernardo bilang bahagi umano ng insurance documentation, nakuha ng mga pulis ang mas maraming ebidensya. Isa sa mga unang lumutang ay ang circular saw, pareho sa uri ng kagamitan na pinaniniwala ang ginamit sa paghiwa sa katawan ng unang biktima. Habang umiikot ang kuha sa basement, ipinakita ni Bernardo ang ilang mga gamit, hanggang sa mapatapat ang kamera sa isang bukas na cabinet. Sa itaas na shelf, may 2 lata ng spray paint, isang kulay abo at isang may takip na itim. Nang maghanap ang mga investigador sa aktwal na lugar, hindi na nila natagpuan ang latang may itim na takip. Bukod sa mga ebidensya sa tape, may napansin din ang mga eksperto sa forensic na gasgas o uka sa hagdan papunta sa basement. Sa microscopic examination, lumitaw na may itim na pintura sa mga uka, kapareho ng uri ng spray paint na ginamit sa mga bloke ng konkretong pinaglagyan ng katawan ni Mahaffey. Bilang bahagi ng pagsusuri, muling lumikha ang mga forensic expert ng mga concrete blocks na kahawig ng mga orihinal, upang higit na maunawaan ang pagkakagawa at maikumpara ito sa mga ebidensyang nakalap. Pininturahan ng itim na spray paint ang mga concrete block at iniakyat ang mga ito sa hagdang kahalintulad ng nasa bahay ni Paul Bernardo. Ang mga gasgas at marka na iniwan ng mga bloke ay tumugma sa mga nakitang galos sa hagdan ng basement ni Bernardo. Patuloy sa pagdami ang forensic evidence, ngunit nananatiling circumstantial. Walang direktang patunay na mag-uugnay kay Bernardo sa mismong mga krimen. Ang tuluyang nagpatibay sa kaso ay isang hindi inaasahang testigo, ang kanyang sariling asawa. Noong January 1993, iniwan ni Carla Homolka si Bernardo. Sa mga sumunod na salaysay sa pulisya, inamin niyang piniringan at iginapos siya ni Bernardo at pinilit siyang gumanap sa mga huling sandali ng buhay ng mga naging biktima nito. Sa matinding takot na siya na ang isusunod, tuluyan siyang tumakas. Pagsapit ng February, habang papalalim ang kaso laban kay Bernardo, nagpa siya si Carla na makipagkasundo. Inamin niya sa mga awtoridad na siya mismo ay may papel sa mga karumaldumal na krimeng ginawa ng kanyang asawa, mga krimeng kinuhanan ng video ni Bernardo bilang bahagi ng kanyang koleksyon ng karahasan. Nagkakilala sina Carla at Paul noong 1987. Si Carla ay isang teenager pa lamang, samantalang si Bernardo ay mas matanda ng 6 na taon, mukhang disente,
matalino, at tagumpay sa panlabas na anyo. Ngunit sa likod ng kaaya-ayang imahe ay isang lalaking may matinding pagnanasa sa dominasyon ng mga kababaihan. Ayon kay Roy Hazelwood, isang dating ahente ng FBI at eksperto sa sex-related crimes, isa si Bernardo sa mga serial killer na may matinding pagtingin sa kababaihan bilang mas mababa, hindi karapat-dapat sa respeto. Kaya't ang mga pinipili nilang biktima ay hindi mga sex worker o addict, kundi mga mabubuting babae mula sa middle class dahil nais nilang sirain ang imaheng iyon ng kabutihan at kalinisan. Sa kanyang kabataan, nagsimulang mamboso si Bernardo sa mga babae sa dilim. Para sa kanya, ang mga ito ay mga bagay lamang na nilikha upang pagsilbihan ang kanyang pagnanasa. Ayon kay Hazelwood, nakita ni Bernardo si Carla bilang perpektong target, isang babaeng maaari niyang kontrolin. Ang mga lalaking tulad niya ay may likas na kakayahang kilalanin ang mga babaeng mahina, inosente, kulang sa karanasan, mababa ang kumpiyansa sa sarili, o labis ang pagnanais ng atensyon at pag-aproba ng iba. Sa mata ng mga magulang ni Carla, si Bernardo ay isang huwarang manliligaw, kaya't suportado nila ang relasyon. Ngunit pagsapit ng 1990, lubusan nang nasa ilalim ng impluwensya ni Bernardo si Carla. Sa mismong Christmas Eve, tinulungan pa niya ang nobyo na idroga ang sarili niyang kapatid na si Tammy, upang magawa ni Bernardo ang balak na sexual na pag-abuso sa dalagita. Ngunit sa halip na makamta ng balak, ang gamot na ibinigay nila kay Tammy ay naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ipinahayag na nalason ito sa labis na pag-inom ng alak at walang nakaalam sa tunay na nangyari. Walang dudang si Paul Bernardo ang siyang may kontrol sa lahat. Isang taong maingat na pinapaniwala at ginagabayan si Carla patungo sa kapahamakan. Si Carla ay isang matalino at magandang dalaga, kaya't nakakagulat para sa marami kung bakit siya nasangkot sa isang bagay na ganoon kabangis. Ngunit malinaw na matapos ang pagkamatay ng kanyang kapatid, hindi na siya makaalis sa bitag. Isang sitwasyong siya mismo ang humukay at sinamantala ito ni Bernardo. Pagsapit ng June 14, 1991, 6 na buwan matapos ang insidente kay Tammy, muling lumabas si Bernardo upang mangbiktima. Ayon sa kanyang sinabi kay Carla, nakita raw niya si Leslie Mahaffey na nakatayo sa labas ng kanilang bahay, bandang 2:00 ng madaling araw, hindi makapasok. Nag-alok siya ng tulong at nang mahimok ang dalaga sa pamamagitan ng alok na sigarilyo, dinala niya ito sa kanyang sasakyan. Ikinuwento ni Carla sa mga pulis na pinilit siyang kuhanan ng video habang pinagsasamantalahan ni Bernardo si Leslie. 2 linggo matapos ang krimen, ikinasal si Paul at Carla. Sa parehong araw kung kailan natagpuan ng pulisya ang katawan ni Leslie na nasa loob ng concrete blocks. Habang tumatagal, lalong pinalalim ni Bernardo ang kontrol niya kay Carla. Sa hangaring mapanatili ang pagmamahal at pag-aproba ng asawa, pumapayag si Carla sa kahit na anong ipag-utos ni Bernardo, kahit pa unti-unting naging mas brutal at masama ang mga krimen. Noong April 1992, tumulong si Carla sa pagdukot kay Kristen French. Nagpanggap siyang nawawala at humihingi ng direksyon gamit ang mapa. Habang abala si Kristen sa pagtuturo, bigla siyang sinunggaban ni Bernardo at ipinasok sa kotse. Muli, ayon sa salaysay ni Carla, kinuhaan niyang muli ng video ang mga ginawang pag-abuso ni Bernardo sa biktima. Ngunit nananatiling palaisipan. Nasaan ang mga videotape? Sa loob ng 10 linggong masusing paghalughog ng pulisya sa bahay ni Bernardo, wala silang natagpo ang tape. Kalaunan, napag-alamang habang nasa kulungan si Bernardo, pinakuha niya sa kanyang abogado ang mga ito. Nang sa wakas ay maisuko ng abogado ang mga tape sa mga awtoridad, napatunayan nito ang lahat ng sinabi ni Carla. Bawat nakakagimbal na detalye. Ginamit ni Bernardo ang mga video upang paulit-ulit na balikan ang kanyang mga krimen. Ang mga videotape, kasama ng salaysay ni Carla Homolka, ay naging sapat upang tuluyang hatulan si Paul Bernardo. Siya ay sinentensyahan ng habambuhay na pagkabilanggo. Sa Canada, ang life sentence ay parusa na nangangahulugang habambuhay na pagkakakulong. Ibig sabihin,
Ang isang taong nahatulan ng life sentence ay hindi na pinalalaya hanggat buhay siya, maliban kung makakuha siya ng parole o conditional release pagkatapos ng isang minimum na bilang ng taon. Karaniwan, ang minimum period before eligibility for parole ay 25 years para sa mga pinakamabibigat na krimen tulad ng pagpatay. Pagkatapos ng panahong ito, maaaring mag-apply ang preso para sa parole, ngunit hindi ito garantisado. Ipapasiya ito ng parole board base sa kanilang pag-analyze sa panganib at pagbabago ng preso. Sa madaling salita, ang life sentence sa Canada ay hindi lang basta 25 years, kundi habang buhay na sentensya. Pero may posibilidad ng parole pagkatapos ng minimum na taon na itinakda ng hukuman. Para naman sa kanyang naging bahagi sa mga krimen, si Karla Homolka ay sinentensyahan ng 12 years na pagkakakulong. Batay sa orihinal na salaysay ni Karla Homolka bago pa matagpuan ang mga videotape, inilahad niya ang kanyang sarili bilang isang taong pinilit at inabuso, isang biktima sa ilalim ng kapangyarihan ni Paul Bernardo. Ngunit nang matagpuan ang mga videotape, nabunyag ang isang mas madilim na katotohanan. Kitang-kita sa mga ito ang aktibong pakikilahok ni Karla sa pagpapahirap at sexual na pang-aabuso sa mga biktima, bagay na hindi niya isiniwalat sa kanyang unang mga pahayag. Muling nabuksan ang tanong, siya ba ay tunay na biktima? O isang tusong kasabwat na nag-ayos ng paborableng kasunduan sa mga awtoridad? Hindi siya maaaring ituring na biktima kung pag-uusapan ang kanyang pananagutan sa mga nagawa, sapagkat malinaw ang kanyang aktibong partisipasyon sa pagdukot at o pagpatay sa 3 tao. Sa ganitong aspeto, hindi siya biktima kundi may sala. Gayunpaman, sa aspeto ng pagiging biktima ng manipulasyon at pang-aabuso ni Bernardo, maaaring sabihing siya ay naging biktima rin sa ibang paraan. Mula sa unang pag-atake ni Bernardo hanggang sa kanyang pagkakadakip, halos 6 na taon ang lumipas. Ayon sa crime author na si Anne Rule, kung hindi nahuli si Bernardo, malamang ay nagpatuloy pa ang kanyang pamamaslang. Sa simula, maaaring lumipas ang 2 o 3 taon sa pagitan ng mga krimen hanggang sa lumiliit ang pagitan, 1 taon, 1 buwan, 1 linggo. Sa huli, kailangan na nila ang pagpatay, hindi na para sa kasiyahan, kundi upang mapanatili ang kanilang pakiramdam ng pagiging normal. At tulad ng ibang serial killer, nahuhuli sila dahil sa huli, nagsisimula silang magpadalos-dalos, at doon sila nagkakamali. Dahan-dahan ngunit masusing pinag-aaralan ng mga eksperto ang liko at mapanganib na mentalidad ng mga sexual serial killer. Nakakuha si Bernardo ng 35 sa kabuuang 40 sa Psychopathy Checklist, isang psychological assessment tool na ginagamit upang matukoy kung may psychopathy ang isang tao. Ang ganitong score ay itinuturing na clinical psychopathy. Si Homolka naman, sa kabilang banda, ay nakakuha lamang ng 5 out of 40. Sa kanyang parole hearing noong October 17, 2018, lumabas sa mga ulat ng mga eksperto sa psychiatry na si Bernardo ay may deviant sexual interests at natugunan niya ang diagnostic criteria para sa sexual sadism, voyeurism, at paraphilia not otherwise specified. Nakasaad pa sa ulat na natugunan din niya ang mga pamantayan para sa narcissistic personality disorder at pasado sa diagnosis of psychopathy, na nagpapahiwatig na mataas ang posibilidad na maulit niya ang paggawa ng marahas na sexual na krimen. Tinukoy rin sa ulat na si Bernardo ay kulang sa insight tungkol sa kanyang mga nagawang krimen, na tumutugma sa mga tala sa kanyang file na nagpapakita ng patuloy niyang pagtatangkang bigyang katwiran ang kanyang krimen gamit ang sarili niyang mga paliwanag na walang sapat na basehan. Si Paul Bernardo, na 60 years old na sa kasalukuyan, ay nananatiling nakakulong pa rin sa Canada at nagsisilbi ng habambuhay na sentensya. Noong May 2023, siya ay inilipat mula sa Millhaven Institution, isang maximum security prison, patungo sa La Macasa Institution, isang medium security prison sa Quebec. Bagamat inilipat sa mas mababang antas ng kulungan, nananatili siyang isang dangerous offender, isang klasifikasyon
na nagpapahiwatig na malabong siya ay makalaya. 3 beses na siyang tinanggihan sa parol. Ang pinakahuli ay noong November 2024, matapos ang mga pagdinig para sa day at full parole. Sa kabila ng kanyang mga appeal, patuloy pa rin siyang nakapiit at nananatiling isang banta sa lipunan ayon sa mga awtoridad.